Dear Papa Van, I am Heidi, 36 years old from Laguna, at nagtatrabaho ngayon sa isang post office. Noon pa man ay avid listener na talaga ako ng inyong programa na Barangay Love Stories. Nakatune in talaga ako sa inyo habang naglilinis ng litter box ng mga pusa ko. O kaya kapag nag-aayos ako ng mga halaman sa mini garden namin. Sobrang relaxing kasing makinig sa inyo, Papa Van. Kahit madalas naiiyak o nagagalit ako sa kwento na ine-air nyo, palagi naman kayo nangiiwan ng aral at inspirasyon sa bawat sulat na binabasa nyo. Kaya heto ako ngayon at nagdesisyon na rin mag-share sa inyo ng aking kwento ng buhay. Medyo boring at workaholic akong tao. Yun ang description sa akin ng ibang mga kakilala at kaibigan ko, Papa Van. Bukod kasi sa trabaho, pag-aalaga ng mga pusa at paghahalaman ay wala na akong ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi ako mahilig gumimik o kaya mamasyal kung saan. Mas gusto kong matulog na lang sa bahay kapag tapos na ang lahat ng mga gawain ko sa mga pusa at halaman. Masaya naman ako sa ganong setup ng buhay ko, Papa Van. Pero meron talagang mga tao na mahilig mangialam sa buhay ng iba. Kahit ba nakikita naman nila na masaya at maayos ang buhay ko. Isa na rito ang mga kamag-anak ko. Katulad na lang nung nagkaroon kami ng family gathering. Sa katunayan, Papa Van, hindi talaga ako mahilig mag-attend ng ganong pagsasalo. Alam ko kasing tatanungin lang nila ang tungkol sa kung kailan nga ba ako mag-aasawa. 34 ka na? Pero in fairness hindi halata sa'yo kasi ang ganda pa rin ng kutis mo hanggang ngayon. Pero bakit nga ba pala hindi mo sinama ang boyfriend mo rito? Takang tanong ng tita ko. Wala naman po akong boyfriend. Sarkastik ang sagot ko. Papa Van, dismayado ata sila nung nalaman nilang wala pa talaga akong boyfriend. Nagawa pa nga nila akong ikumpara sa mga kamag-anak na malayong mas matanda ako. Sa edad kong ito, dapat daw may asawa na. Dahil anila, habang tumatanda raw ay mas lumiliit ang chance na magkaroon ka ng anak. Kesyo mahirap na raw akong mabuntis kapag nagkaedad na. Kahit na nakailang ulit na ako nang sabi sa tiyahin ko na masaya naman ako, mukhang hindi pa rin siya kumbinsido. Oo nga't masaya pa raw ako ngayon, pero paano na lang daw kapag matanda na ako? Ang akin naman, hindi naman nakakabawas ng taon sa buhay ng isang tao ang pagiging single, di ba? Kesyo nag-aalala lang daw sila sa akin. Baka pagdating daw ng araw na wala pa rin akong asawa at anak ay wala raw mag-aalaga sa akin. Sa totoo lang, Papa Van, pinipigilan ko lang talaga ang inis ko sa mga pang-uusisa nila. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko talaga gustong pumupunta sa mga family gatherings. Dahil sa mga kamag-anak ko na mahilig mangialam sa buhay. Palagi na lang kasi akong natatanong kung kailan daw ba ako mag-aasawa o kailan ko raw ba planong magkaroon ng anak. Yun ang palaging binubungad nila sa akin sa tuwing makikita nila ako. Naiinis ako kasi sa halip na batiin nila ako sa pagkakaroon ko ng magandang trabaho, pagiging healthy o iba pang positibong bagay na tungkol sa akin, palagi na lang tungkol sa pag-aasawa at pag-aanak ang tinatanong nila sa akin. Hindi ko rin maintindihan ang mindset nila, Papa Van. Minsan gusto kong isagot na hindi naman ako mag-aasawa para lang anakan lang ng lalaki. At mas lalong hindi ako mag-aanak para lang alagaan nila ako sa pagtanda ko. Pero syempre lahat yun ay kinimkim ko na lang dahil alam ko naman na hindi nila ako maiintindihan. Papa Van, buti na lang nagiging stress reliever ko ang mga alaga kong pusa
Parang anak na rin kasi ang turing ko sa kanila. Masasabi kong spoiled na spoiled sila sa akin. Nakakawala rin naman kasi talaga ng stress sa trabaho ang mga pusa at halaman, Papa Van. Kaya nga mas gusto ko na lang dumito sa bahay kasi mas nare-relax ako sa pag-aasikaso sa kanila. Pero alam mo Papa Van, hindi lang sa mga family gatherings ako na-stress pagdating sa usaping pag-aasawa at pag-aanak. Dahil kahit sa bahay namin ay kinukulit na rin ako ni Mami na mag-asawa para raw mabigyan ko na siya ng mga apo. Matagal nang patay ang daddy ko at solong anak lang ako kaya ako lang din talaga ang kinukulit niya. Minsan dinadaan niya yon sa pabirong paraan pero alam kong half meant yun. Hindi ko rin sigurado kung parte ba talaga ng pagtanda ng isang tao na magiging pakialamera sila. Nakakairita lang Papa Van. Parang wala na silang ginawa kundi ang punahin ang nakikita nilang kulang o mali sa buhay ng ibang tao. Kahit wala naman talagang dapat na punahin. Kaya pag tumanda ako, hindi ako gagaya sa mami ko, maging sa mga kamag-anak ko. Papa Van, hindi lang naman ako ang 34 years old sa mundo na wala pang boyfriend, asawa o anak. Pero sa tuwing makakasama ko ang ibang kamag-anak namin, para bang pinaparamdam nila sa akin na ang pagiging single sa ganong edad ay isang malaking kasalanan. Minsan na rin naman akong nagkaroon ng boyfriend noon. Siya si Jonathan. At naging karelasyon ko siya nung nasa second year college ako. Kaya lang kinailangan nilang mag-migrate sa ibang bansa ng pamilya niya bago kami makapagtapos ng college. Sinubukan namin ang LDR setup pero hindi rin yun nagtagal. Hanggang sa pareho na nga kaming bumitaw sa relasyon namin. Hindi rin naman ako naging man-hater pagkatapos ng naging relasyon namin ni Jonathan. Pero siguro na-discover ko lang na mas masaya at nag-enjoy ako sa buhay single kasama ang mga pusa at halaman ko. Pati sa trabaho ay nadadala ko ang stress ko dahil napapansin na rin yon ng katrabaho ko sa akin. Sakto kasing lunch namin noon Papa Van. Wala akong ganang kumain dahil na rin sa nakita ko sa GC namin. Magkakaroon na naman kami ng family gathering sa birthday ng lola ko. Ibig sabihin ay kailangan ko na namang pakitunguhan ng ibang kamag-anak namin ni Mami. For sure, magiging topic na naman nila ang pagiging single ko. Ang tagal mo nang pinoproblema yan ah. Hanggang ngayon pala, kinukulit ka pa rin nila na mag-asawa at mag-anak na? Natatawang tanong sa akin ng katrabaho kong si Sandy. Ewan ko ba sa mga yon? Kung pwede lang talaga akong hindi na umatendi, kaya lang hindi naman pwede kasi walang makakasama si Mami. Kailan kaya nila balak tapusin ang issue sa pagiging single ko? Alam mo, matatapos lang yan kapag may pinakilala ka ng boyfriend sa kanila. Payo ni Sandy. Ayoko namang magkaroon ng boyfriend nang dahil lang sa pangungulit ng mga kamag-anak ko, no? Maktol na tugon ko. Sa totoo lang, Papa Van, pati si Sandy ay stress na rin sa problema ko. Kung gugustuhin ko lang daw, willing siyang tulungan akong maghanap ng boyfriend. Nang sa ganun ay tumigil na raw ang mga kamag-anak ko. Minsan na rin nila akong niyayang gumimik ng jowa niya sa pag-asang baka doon ko na raw makilala yung dawan ko. Siyempre tumanggi ako. Ayaw ko kasi ng maingay at mauusok na lugar. Pero hindi pa rin tumigil si Sandy, Papa Van. Kung ayaw ko raw ng ganon, ba't di ko raw subukan yung mga dating app? No way, Papa Van. Hindi pa naman ako ganon kadesperadang makahanap ng lalaki. Ano din? Kung ayaw mong makakilala ng mga boylet sa bar o dating app, di yung kakilala mo na lang ang i-date mo. Nalolokang ani Sandy. Sino namang kakilala yon? Tanong ko. Sino pa ba? Di yung kaopisina nating si Dennis.
Matagal na rin nagpapalakad sa akin yun na ireto ko sa'yo. Baka lang naman gusto mo siyang bigyan ng chance, girl. Kunot noong ani Sandy. Yung mestisong matangkad na feeling gwapo? Ay nako, wag na lang. Naiiritang sagot ko. Sa kabila nun, Papa Van, ay magsiset up pa rin daw siya ng date namin ni Dennis. Wag na raw akong tumanggi kasi minsan lang daw silang mag-request. Para raw, mas makikilala ko pa siya. Naging desperada si Sandy para sa akin. Paano ba naman kasi? Kahit sa trabaho ay may mga nagtatanong na rin kasi sa akin tungkol sa pag-aasawa. Lalo na kapag may mga meeting kami tapos nagkukumustahan kami ng buhay-buhay ng bawat isa. Minsan nga ay tinatanong na nila ako kung bakit ang tagal ko nang walang boyfriend o kung ano raw ba ang tipo ko sa lalaki. Sinasagot ko na lang sila na wala talaga akong oras makipag-date. Kahit ang totoo hindi lang talaga ako interesado sa kahit na anong tungkol sa romantikong bagay. Kaya ang palagi ko na lang kinukwento sa kanila ay tungkol sa mga bago kong inaalagaan na halaman o kaya mga brand ng cat food na pinapakain ko sa mga alaga kong pusa. Hindi nagtagal, Papa Van, ay pinagbigyan ko na rin ang pangulit sa akin ni Sandy na i-date si Dennis. Pero dahil hindi ako komportable na makasama si Dennis na kaming dalawa lang, sinabi kong papayag lang ako, basta sasamahan niya ako. Sa araw na yun ay na-late pa yung kadate ko. Yun pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat. Isa pa tong si Sandy. Iniwan ba naman kami ni Dennis? May emergency raw kasi sa kanila. If I know, planado nyo naman talaga tong dalawa. Bad trip na usal ko. Ano yun, Heidi? May sinasabi ka ba? Tanong ni Dennis. Wala. Ang sabi ko, ang tagal naman ng pagkain. Nagugutom na ako. Pagsusungit ko. Okay. Nagugutom ka na pala. Ako kasi, hindi pa masyado. Makita pa lang kasi kita, busog na kaagad ako. Hirik niya na parang siya lang naman ang natuwa sa sinabi niya. Pala joke ka pala, no? Next time, hanap ka naman ng bagong joke, ha? Baka mawalan ako ng gana sa sobrang luma ng joke mo eh. Sarcastic ang sagot ko. Papa Van, yun ang unang pagkakataon na nakipag-date ulit ako sa isang lalaki na kaming dalawa lang. Alam ko rin na sinadya talaga ni Sandy na iwan kaming dalawa para makapagsolo kami ni Dennis. May pagkapresko kasi si Dennis, pero masasabi kong gwapo rin naman siya. Matangkad, maputi, at maganda ang kanyang pangangatawan. Pero hindi ko gusto ang paraan kung paano siya magpa-cute sa akin. Kahit sa loob ng opisina namin. Minsan kasi feeling niya, siya na ang pinakagwapong lalaki sa kumpanya namin. Palagi siyang late pumasok tapos dinadaan lang sa pagpapakyut ang paghingi ng pasensya. Kapag ganun kasi ay kami na ang sumasalo sa trabaho niya sa pagiging late niya palagi. Hindi rin ako masyadong nag-enjoy sa first date naming dalawa dahil sobrang corny niyang mag-joke o magbato ng mga hugot line. Pero syempre, hindi ko pinakita na na-bored ako sa unang date namin. Pilit ang pagtawa ko sa lahat ng mga joke niya. Joke na nung college ko pa yata unang narinig. Papa Van, pagkatapos ng unang date namin ni Dennis ay gusto ko na kaagad siyang bastedin. Hindi ko kasi talaga trip ang mga lalaking kagaya niya. Babae ako. At alam ko kapag gusto ko ang isang tao. At sa unang tingin ko pa lang noon kay Dennis sa opisina namin, alam ko nang hindi siya ang tipo kong lalaki. At mas napatunayan ngayon nang makadate ko na siya. Pero muli ko pa rin pinagbigyan ang request ni Sandy na bigyan ko pa ng chance na mas makilala ko si Dennis. Kaya naman pumayag na ako na masundan pa ang date naming dalawa. Sa mga sumunod na date ay sinunod naman ni Dennis ang payo ko na magbaon siya ng bagong joke. Pero hindi ko pa rin talaga gusto kung paano niya yon sabihin o iba to dahil wala talagang kadating-dating. Pero ganun pa man, pinayagan ko pa rin siyang manligaw sa akin, Papa Van.
Hanggang isang araw, nagulat na lang ako dahil si Dennis na rin ang kusang pumunta ng bahay. Yun ay matapos ko siyang i-chat na hindi ako makakapunta sa date namin. Sakto kasing birthday rin noon ng mami ko. Sa totoo lang, Papa Van, ay gusto ko na siyang paalisin noon. Pero nakita na siya ni mami at pinatuloy pa. Napagkamalan pa nga ng mga kamag-anak namin na boyfriend ko siya. Kahit panay ang tanggi kong kaibigan ko lang siya. Naku, huwag ka nang mahiya sa amin, Heidi. Wala namang dahilan para itago mo pa sa amin na may boyfriend ka na. Kasi nasa tamang edad ka na. Lagpas pa nga sa kalendaryo ang edad mo eh. Tila natutuwang hirit ng tita ko sa akin. Oo nga naman, Heidi, tama ang tita mo. Alam mo naman na matagal na kaming naghihintay sa lalaking ipapakilala mo sa amin na makakasama mong magbibigay sa akin ng apo. Segunda naman ni Mami. Sa pagkakataong yun ay natanong nila si Dennis kung nanliligaw ba siya sa akin. Noon niya na nasabing 2 buwan na siyang nanliligaw. As usual, Papa Van, nasermonan na naman ako kung bakit daw pinapatagal ko pa matanda na raw ako. Bakit daw ang pihikan ko masyado? Baka magbago pa raw ang isip ni Dennis. At para tumigil na sila sa usapang yon, ay niyaya ko na lang si Dennis na kumain. Kahit halata namang gustong-gustong makinig ni Dennis sa kanila. Papa Van, grabe talagang inis ko nang bigla na lang dumating si Dennis sa bahay namin. Kahit hindi ko naman siya talaga in-invite sa birthday celebration ni Mami. Napagkamalan tuloy siyang boyfriend ko. Kung saan-saan pa siya hinila ni Mami para lang may pakilala sa ibang kamag-anak namin. Habang si Dennis ay feel na feel naman niya sa tuwing aakalain ng iba na boyfriend ko siya. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na hinila ko siya at sinabihan na umalis na. Idinahilan ko na lang na baka nakakaabala na ako sa kanya. Huwag mo akong alalahanin. Wala naman akong ibang lakad ngayon. Tugon niya na lalo ko pang ikinainis sa loob ko. Hindi ko naman talaga gustong makipag-date kay Dennis o sa kung sino mang ibang lalaki, Papa Van. Sinubukan ko lang noon dahil na rin sa pangungulit ni Sandy at ng ibang kamag-anak ko. Pero kahit anong gawin ko, Papa Van, wala talaga akong nararamdaman kay Dennis. Papa Van, nang minsang lumabas kami ulit ni Dennis para mag-dinner, ramdam ko na yung mas gusto ko na lang umuwi. Kahit gusto pa sana niyang manood kami ng sine. Ganun talaga kasi ako. Mas gusto ko nang matulog na lang kesa gumala pa. Hindi ko alam, Papa Van. Parang naiinis na ako sa kanya kasi halos araw-araw na lang kaming magkasama. Gusto ko rin bigyan namin ng space ang isa't isa. Yung bang hindi muna sana kami magkita kahit isang araw lang? Nang ipakiusap ko yun sa kanya ay umangal siya. Mahihirapan daw siya. Kung maari raw sana ay araw-araw na kaming magkasama. Siyempre, nakakasawa yung ganung setup, Papa Van. Hanggang sa humingi siya sa akin ng isang kiss bago umuwi. Kesyo, hindi raw kasi niya ako makikita bukas. Pinagalitan ko na siya noon dahil napahawak na siya sa kamay ko. Hirit pa niya. Noon pa lang daw siya magre-request ng kiss. Kasunod nun ay mas hinigpitan pa niya ang hawak sa kamay ko. Nung akmang hahalikan na niya ako ay naitulak ko siya sa inis ko. Bastos ka, singhal ko. Giit niya ilang buwan na raw kaming nagde-date para ipagdamot ko pa sa kanya ang isang kiss lang. Hindi na raw kami mga bata para magpakipot. Sa inis ko ay prinangka ko na siya, Papa Van, na hindi pa naman ako desperado para pumatol sa lalaking tulad niya. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Sobrang ganda at sexy mo para maghintay at magtiyaga ako sa'yo? Pues, hindi ako patay na patay sa'yo para gawin yun. Naiinip na ako sa pagpapakipot mo. Ang tanda-tanda mo na pero para ka pa ring teenager kung magpa-tweetams dyan. Umarte ka naman na nasa tamang edad ka na.
Pangiinsultong anya dahilan para mas magalit ako. Nasa tamang pag-iisip ako, Dennis. Ikaw lang talaga tong makitid mag-isip, kagaya ng ibang kamag-anak ko. Hindi rin ako nagpapakipot o mas lalong nagpapatwitam sa'yo. Kung hindi ka na pala makapaghintay sa akin, okay fine. Itigil na natin ang lahat ng to. Alam mo kung anong na-realize ko ngayon? Na kahit ikaw na lang ang mag-iisang lalaki sa mundo, di bale ng tumandang dalaga na lang ako. Kaya dyan ka na, manyak. Singhal ko saka ako siya iniwan. Papa Van, hindi na ako nagdalawang isip pa na bumaba mula sa kotse ni Dennis pagkatapos ng sagutan namin. Kaagad naman akong nakapara at nakasakay ng taxi. Habang nasa loob ako ay hindi ko na napigilang maiyak. Hindi ako naiiyak dahil na heartbroken ako. Naiiyak ako sa sobrang trauma sa pagiging manyakis ni Dennis. Naiyak na rin ako dahil sa matinding inis na nararamdaman ko noon. Nagsisi ako na binigyan ko pa siya ng chance na mapalapit sa akin. Kaya ang akala niya tuloy ay sabik na ako magkaroon ng karelasyon. Feeling niya tuloy ay lalo pang lumaki ang pag-asa niya nang makilala nito sina mami at ibang kamag-anak ko. Kaya kesa mas magsisi pa ako sa huli, nagdesisyon na ako noon na tapusin na ang pagiging close namin sa isa't isa. Nang makauwi ako noon ng bahay at maabutan kong gising pa si mami, si Dennis kaagad ang tinanong niya sa akin, Papa Van. Bakit daw ako nakataksi at bakit hindi raw ako hinatid ni Dennis? Sinabi rin ni mami na dapat daw ay hindi ko na pinapakawalan pa si Dennis dahil mukha naman itong mabait. Tapos may maayos pa raw na trabaho kagaya ko. Na dapat daw ay pinagpaplanuhan ko na ang future namin dahil mukhang kami na rin naman ang magkakatuluyan. Papa Van, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sumagot kay mami. Hiniling kong sana ay wag na munang makialam sa personal na buhay ko. Dahil hindi niya rin naman lubusang kilala si Dennis. At dahil medyo naiiyak na ako noon sa inis ay nag-alala na si mami. Doon ko na sinabi sa kanya ang pambabastos na ginawa sa akin ni Dennis. Nakaagad naman niyang kinagalit. Ani mami, hindi niya na raw ulit hahayaan pang makatuntong sa bahay namin si Dennis. Mabuti na lang at naintindihan kaagad ng aking ina ang sitwasyon ko. Na sobra na akong nasasakal sa pagpupumilit nilang makapag-asawa ako at magkaanak. Sinabi ko kay mami na masaya naman ako na siya lang ang kasama ko. Na wala pa akong planong maghanap ng ibang tao na makakasama ko sa buhay. Mula noon ay nangako si mami na susuportahan na lang daw niya ako sa tunay na nakakapagpasaya sa akin. Ngayon, Papa Van, ay single pa rin ako. Pero may special someone na. Close na rin kami ng special someone ko pero ayokong madaliin ang lahat sa aming dalawa. Kaya patuloy ko munang ine-enjoy ang buhay single ko kasama si Mami. Ang mga halaman at ang pusa ko. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Papa Van. Ang pagiging single o walang karelasyon ay hindi kailanman batayan para masabi na hindi masaya ang isang tao. Nagpapatunay lang yon na kaya mong maging masaya at matatag nang hindi nakadepende sa iba. Yan ang lubos kong napatunayan sa naging kwento ng buhay ko. Muli, Papa Van, maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Heidi.